hair behind my ears, but they don't see inside of me. I'm hiding my tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. Drop my sword and I cry just a while. Deep inside this armor, the warrior is a child. I'm unafraid because his armor is best. Even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and I cry for just a while. Deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and I look up for a smile. 'Cause deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor, the warrior is a child.
Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Lord. Sa isa pang pagkakataon, sa oras na ito, muli ka magpaparamdam ng iyong mensahe sa bawat isa. Tayo po'y samang-samang manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming pong salamat sa panibagong araw na ipinagkakaloob mo. Tunay nga, Lord, na ang bawat araw ay himala na sa napakalaking biyaya sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataon upang magbalik loob sa Lord. Lisin mo po ang aming puso. Tawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang at kasalanan na nagawa sa nakalipas na oras upang sa pagkalinis mo sa aking puso at sa puso ng mga makakarinig ng mabuting balita ay matanto namin na kami kapos, kulang, maaring materially, sagana kami, pero kapos na kapos kami pagdating sa spiritual na mga pangangailangan namin na ikaw lamang ang tanging makapagbibigay. Panginoon, bigyan mo kami ng kababaang loob sa oras na ito na makinig lamang sa iyong mensahe at magnilay kami sa aming buhay. Bigyan mo kami ng espiritu ng kapangyarihan, katapangan, Panginoon, na ikaw ay may pailaganap, ikaw ay pagmalaki. Sapagkat you are wonderful, amazing. God, wala pang naibentong salita na makapag-describe kung gaano kakabuti sa bawat isa. Hindi po yung will namin, kundi ang will mo, Lord, ang makapangyari. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat hininga, sa bawat pagkurap ng aming mata, sa bawat hangin na aming nalalanghap. Maraming pong salamat, Panginoon. Come, Holy Spirit, come. Puspusin mo ang aming katawan. Maging templo ka ng aming katawan. Sapagkat sa oras na ito, ito'y banal. Ikaw ay live, o Facebook live na ito ay live for Thursday Gospel. Ikaw din ay live, Panginoon. Naniniwala kami na ang gawain ito ay hindi lang para maramdaman namin ang pagmamahal mo, kundi para maramdaman mo ang pagmamahal namin. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaisa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit, ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Mula nang mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Makinig ang may pandinig. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Jesucristo. So welcome po sa The Word of God, Daily Gospel. Ito po ay alas 8 talaga ng gabi, kaya lang po ginawa ko ito umaga sapagkat medyo meron kaming pagtitipon ng kasiyahan dito sa aming tahanan.
Birthday po ng aking bunsong anak. So, in advance ko na po yung live na Thursday Gospel. Amen. Ang mahalaga, hindi po lumagpas ang araw na hindi po tayo nakapagnilay ng salita ng Panginoon. Lagi nating tatandaan na nakikinig kayo ngayon ng gospel kasi gusto mong i-improve yung relasyon mo sa Panginoon. Physical life, nako, na-bless tayo ni Lord. Katatapos nyo lang siguro magtanghalian, baka nakapagpahinga na kayo. Marami na tayong nagawa no, sa mga nakalipas na oras. Physical life, ang daming biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. What about the spiritual life? Yun ang mas gusto ng Lord na i-focus natin, lalo na sa panahon nito ng pandemic. Yung ating espiritu na nanghihina dahil sa hindi na nauulanan ng salita ng Panginoon. Dapat talaga na yung Bible ay binabasa, hindi tinatabi. Maganda sabi nga daw sa tahanan, kailangan meron daw Bible, crucifix, rosary, amen. Yun ang mga dapat meron tayo sa tahanan natin bilang pagpapakita natin ng pananampalataya. Kung nandyan nga na yung Bible, di mo naman binabasa, anong silbi? Samantalang yun ang pinakamahalagang bagay na mayroon tayo dapat sa ating buhay. Binabasa yon sapagkat ang Bible ay may kapangyarihan hindi lamang to inform us, but to transform us. So sana basahin po natin araw-araw yan. Okay, makinig tayo sa mabuting balita. Marami namang way, di ba, para makinig. Ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig. Pwede kang makinig sa YouTube. Napakarami ng gospel. Pwede mo pang i-replay. Amen? Okay, ito sa Facebook Live. Kumbaga maraming paraan Sabi nga, kung gusto, napakaraming paraan. Pero kung ayaw ka, sabihin mo pa araw-araw na magbasa ka ng Bible, makinig ka ng gospel, wala talagang mangyayari. Amen? Pero yung isang utos ng Diyos na dapat nating sinusunod. Amen po? Sapagkat hindi kontento ang Diyos na tayo ay binibless lang materially. Gusto ng Diyos na binibless niya tayo spiritually. Kaya ang salita ng Diyos, yun ang pagkain natin. Jesus is the living water. Jesus is the bread of life. Amen. Sapagkat bilang tao, may katawan, may espiritu, at kaluluwa tayo. Pansinin niyo ang inyong buhay. Pansinin niyo ang ating buhay. Okay ba ako sa katawan? Okay ba ako spiritually? Okay na ba yung kaluluwa ko? Baka mayroong mas malaking nagkukulang. Pero ang Diyos kailangan na hindi nagkulang sa atin. Lahat yan, binibigyan niya ng blessing. Katawan, espiritu, at kaluluwa. Sapagkat gusto ng Diyos, every gising, new creation. Every gising, bagong nilalang. Amen? Kung ikaw si Brother Rowen, ikaw si Sister Linda, paggising mo sa umaga, new creation. New creation. Amen? Kaya napakahalaga na dala-dala natin sa bawat minuto ang salita ng Panginoon. Para pag dumadating si Manunukso, ang Diablo, hindi siya makalapit. Bakit? Dala natin ang salita ng Panginoon. Hindi tayo nagdidepende sa naririnig natin sa mundo. Kasi sa mundo, ngipin sa ngipin. Sa Diyos, hindi. Kababaang loob. Upang sa ganon, maging alagad tayo lahat. Bata, matanda, mayaman, mahirap, mataas ang pinag-aralan o walang pinag-aralan, o mababang pinag-aralan. Matupad natin yung Great Commission na ipalaganap ng mabuting balita online. At ngayon po ay Thursday Gospel, December 10, 2020. At ang ating pong binasang Gospel ay mula kay San Mateo, chapter 11, verses 11 to 15. At ito po ay tungkol sa mga sinugo ni Juan Bautista. At nilagyan ko po ito ng hashtag, humility is my weapon. Kung makikita nyo sa screen nyo, no, isang parang napakatapang na mandirigma. Nakikita natin yan sa mga pelikula. Di ba? Yung mga, lalo na yung mga pagpanahon ng mahal na araw. O kaya yung may mga pelikula ng mga ganyan, yung mga soldiers, mga digmaan, mga masasabi natin, ang tatapang nila, no? Parang patay kung patay kung lumaban sila. Kasi ng takot. Amen? So, sa ating buhay, masasabi natin na, kamusta na ba
ang pagiging nating soldier ng Diyos. Amen. Doon po sa binasa nating gospel, makikita natin na isa sa mga soldier na ipinakita ng gospel ay si Juan Bautista. Napakatapang po niya, di ba? Hindi yung matapang na yung naghahamon ng away. Di ba? Ibang klaseng katapangan yung katapangan pang mundo yun. Ang katapangan na gusto ng makita sa atin ng Panginoon ay katapangan na ipagmalaki ang Diyos. Katapangan na lumaban sa mga tuksong nagdadala sa atin sa kasalanan. Yan ang katapangang hinahanap sa atin ng Panginoon. Amen. Kailangan nating maging soldier. Kailangan nating maging mandirigma sa panahon na ito. Kasi ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Never nating nakikita. Yun ang forces ng evil. Sapagkat sa panahon ito, mula pa noon, wala pa tayo dito sa mundo, naglalaban na ang mabuti at ang masama. Amen. Mga spiritual na kalaban natin, na talaga namang kahit nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, pilit tayong dinugupo. Pilit tayong dinadown ng mga pagsubok na ito. Kasi bilang magdirigma ng Panginoon, ano ba yung mga dapat nating taglayin? Amen? Sabi ko nga, pagka nakakita kayo ng mga mandirigma, makikita nyo naka-full, sila, no? Meron silang suot. Yun ang tinatawag na armor of God. Ano yun, no? Kamukha niya, no? Yung meron silang helmet. Para sa ating pananampalataya, isuot the helmet of salvation. Put on the helmet of salvation by believing that Jesus Christ died for your sins and rose again. Para tayo maging mandirigma ng Diyos, para makalaban tayo sa mga palaso na ibinabato ng dyablo sa atin, kailangan suotin natin ang helmet ng kaligtasan. Na pag sinuot natin yun, naniniwala tayo na ito, naniniwala ako na si Jesus ay namatay para sa aking mga kasalanan at nabuhay ng muli. Kaya nga yung helmet, di ba, nakalagay sa ulo, di naman nilagay sa kamay o sa paa, sa ulo. Para lagi nating maisip na nandito ako, mandirigma ako ng Diyos, na napagtagumpayan niya lahat ng pagsubok nung siya nagkatamang tao, namatay siya at muling nabuhay. Nagtagumpay na siya. Isuot natin ang helmet ng kaligtasan. Ibig sabihin, kaya nating labanan ng anumang tukso na lalapit sa atin. Bakit? Napagtagumpayan na ng Panginoong Yesus Kaya lang tayo patuloy na nagugupo at natatalo kasi inaalis natin yung helmet ng kaligtasan. Kinakalimutan natin na kaya natin ng anumang mga pagsubok na meron. May bisyo ka, kaya mong iwanan yan. Bakit? Andito na Naganap na. Nangyari na ang salvation. Amen? At ano pang nakikita natin? Armor of God. Aba, di ba makikisig, no? Meron silang suot ng breastplate, yung sa kanilang dibdib. Amen? Para ano yun? Para pagka sinaksak sila, hindi, protection yun, no? Para pag sinaksak ka, hindi ka basta-basta matatablan. Parang ano yun parang nilalagay ng mga pulis, no? Para pag binaril sila, hindi sila matatablan o di pa may protection. Ano din natin yung isuot din natin. The breastplate of righteousness. Righteousness is being honest, good, humble, and fair to others. It means standing up for weaker people. Kung nakasuot ka na ng helmet ng kaligtasan, isuot din natin yung breastplate. Hindi ko lang alam kung Tagalog ng breastplate, no? Pero masasabi natin na kapag suot natin yung bilang mandirigma ng Diyos o bilang nananampalataya sa Panginoon, kailangan lagi tayong makisig. Lagi nating hinaharang yung dibdib natin kasi sa dibdib natin nandun yung puso natin Amen? Pero matapang tayong tignan, pero dahil sa paggawa ng kabutihan, pagiging matapat, mabuti, mapagpakumbaba, at maging fair tayo. Wala tayong tatangin sa ating kapwa. Nakatayo tayo para sa mga taong mahihina. Nahanda natin ipagtanggol to. Kay pamilya natin yan, kay kapwa-tao natin yan. Amen? At isuot din natin
Yung the belt of truth. Yung mandirigma, meron silang sinturon. The belt of truth keeps us from giving in toward beliefs. Compare your beliefs and action to the truth of the Word of God. Amen. Magsinturon daw tayo ng katotohanan. Amen. Kasi yung katotohanan magpapalaya sa atin. Kaya maraming tao ngayon ang hindi malaya. Akala lang natin na, ay malaya ako kasi ang Pilipinas ay democratic country to. Malaya ako na ganito na kahit may quarantine, malaya akong umalis, di ba? Malaya akong sumuway. Hindi ba? Nasa sa atin yung kalayaan kasi nga meron tayong free will na gawin po ano yung gusto natin. Pero hindi ganun klaseng kalayaan ang gusto ng Diyos para makita natin ang katotohanan. Kundi nakita sa atin yung katotohanan na naniniwala tayo na dito sa mundo, kung hindi ka makakarinig ng salita ng Diyos, laging nakapikit, laging nakatago yung katotohanan. Amen. At ang katotohanan na yun ay makikita lang natin sa salita ng Panginoon. At ano pa? Yung makikita natin fit, prepared with the gospel of peace. No? Makikita natin mandirigma, no? Meron silang parang malaking boots. Hindi yung boots na malambot yun, hindi pambaha, yung talagang pangdigma. Siyempre, pag ikaw mandirigma, nandiyan nakikipag-espadahan ka, talaga yung paa mo, galaw ng galaw yan. Kailangan talaga nakatayo ka ng, meron kang suot na protection. Okay? Naalala ko tuloy yung boots kasi baha, di ba? Pagka baha, talagang susuot tayo ng boots. Bakit? Kasi ayaw nating malusong sa baha, kasi marumi yung baha. O kaya maputikan. Buti pa tayo no naisip natin yun na nagsusuot tayo ng boots para hindi tayo madumihan at maputikan, malubog sa tubig yung ating mga paa. Sana ganun din ang pag-iisip natin sa ating kaligtasan. Lagi natin sinusuot ang salita ng Panginoon para magkaroon tayo ng protection sa mga lumalapit na mga tukso na nagdadala sa atin sa kasalanan. Yung bang tipo nga, hindi ka lang physically yung aware sa mga bagay na ginagawa mo, yung naghuhugas ka ng kamay, bago kumain, naliligo ka everyday, nagtututbrush ka. Bakit? Para maging malinis tayo. Sino ba naman tao ang gustong marumi sa katawan? Sana ganun din tayo spiritually, lalo na. Amen. Nagkakaroon tayo lagi, gumagawa tayo ng mga proteksyon para tayo malayo sa mga kasalanan na talagang everyday nandyan sa atin. Amen. The gospel of peace is being right with God and being contented in troubled times. Jesus said, peacemakers were blessed. Yan, naalala ko yung peacemakers. Ibig sabihin, tayong mga tao dapat maging peacemaker. Sabi nga yung love ang maghari sa mundo. Kaya kung may mga tao kayong kilala na magkagalit, be a peacemaker. Hindi yung may kakampihan kayo, ibig na mapagbati nyo, na paggagalit nyo pa. Ayaw ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, maging peacemaker tayo. Amen? Marami kasi ganyang pangyayari sa buhay ng tao na minsan ka mag-ina, mag-ama, magpinsan, mag-best friend, hindi sila nag-uusap. Pumagit na kayo bilang peacemaker o kaya yung mga biyenan at anak, mga biyenan, maging peacemaker kayo, huwag kayong kakampi kani-kanino. Di ba? Minsan ganyan nangyayari kaya naghihiwalay yung mag-asawa kasi sasabihin doon sa anak na babae, ikaw kasi nakasalan mo yan eh, yan, di ba? Hindi nagiging peacemaker. Kailangan natin maging peacemaker. Amen po. At ano pa yung sikat na nakikita natin sa isang mandirigma? Yung kanyang kalasag. Alam mo yan, yung pangharang niya. Di ba, pag nanonood tayo ng TV, no? Pagka nag-espadahan na, yung mga warrior, may kalasag sila. Para pagka binato sa kanila yung espada, meron silang palangga. At ito ang tinatawag na the shield of faith. Faith is being sure that God will keep His promises. Faith in God protects you when you are tempted to doubt. Amen. Sa buhay natin, hindi nawawala yung pag-aalinlangan. Amen. Lalo na kung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon. Kapag nakarinig ka ng salita niya, magkakaroon ka ng alinlangan. Pag sinabi ng Panginoon na that your body is a temple of the Holy Spirit, magkakaroon ka ng pag-aalinlangan.
Paano to? Temple pala ng Holy Spirit ang aking katawan eh. Nabubuhay ako ngayon sa kasalanan. Nangangalunya ako. Magkakaroon ngayon ng alinlangan, eh, mahal ko itong babaeng to, mahal ko itong lalaki to. Di ba? Pero ang sabi ng Lord, kung nangangalunya, o kaya nagbibisyo ka, nagsisigarilyo ka, nag-aalak ka, nagsusugal ka, magkakaroon ka ng doubt. Teka muna, Lord, itong pagsusugal ko, dito ako nabubuhay. Itong bisyo ko, itong paninigarilyo, dito ako nagkakaroon ng peace of mind, nakawala yung stress ko. There's always a doubt. Walang taong tumanggap sa Diyos na hindi muna nagduda. Bakit? Kasi nga, kalaban natin ang ating mga sarili. Kapag iniiwanan natin ang ating mga kahinaan, kalaban natin ang ating sarili. Kaya sabi ng Diyos, suotin mo ang kalasag ng pananampalataya. Para pagka nagbigay at nakarinig ka ng salita ng Diyos, ito yung panghaharang mo. Kapag sinabi ng Diablo na bumanti ka, mainggit ka, magnakaw ka, mangalunya ka, huwag mo igalang yung ama't ina. Ito yung kalasag natin, sabi ni hindi pwede. Magpapatawad ako, hindi pwede. Hindi na ako magnanakaw. Diba? Sapagkat salita ng Diyos ang magpapalaya sa atin eh. Amen. Kaya masdan mo ang ating buhay ngayon. Bakit meron pa rin tayong mga gawi na hindi natin matanggal? Kasi yung kalasag ng Diyos, hindi natin ginagamit. Mukha na nga lagi kong binibigay na example, kung meron ka isang basong tubig sa harapan mo, harap mo lang. Eh, uhaw na uhaw ka. Kahit tingnan mo yan buong buhay mo, kung titingnan mo lamang, hindi mo yan maiinom. Ano ibig sabihin nun? Kailangan mong ikilos sa iyong kamay, abitin ng isang basong tubig, itaas at ilagay sa iyong bibig at inumin. Ganun din ang pagsunod sa salita ng Diyos. Kung ito'y pakikinggan mo lamang at hindi mo susundin, walang mangyayari. Kahit buong buhay mo na nakarinig ka na sa salita ng Diyos. At ang pinakamahalaga, na nakikita natin sa isang mandirigma ang kanyang espada. Yan ang kanyang pang-defeat eh. Pag may tinamaan siya niyan, patay. Hindi ba? Ganon din tayo. The sword of the Spirit, which is the word of God. God's word is our offensive weapon. When we tell others about the Bible says, the Holy Spirit helps people see their bad thoughts and actions and make them want to be forgiven. Itong espada na ito, sabi nga eh, ang salita ng Diyos parang tabak yan eh, tumatagos hanggang sa pinakailalim ng ating kaluluwa, ng ating espiritu. Ang salita ng Diyos, pumapatay yan ng mga tawag ng laman. Amen. Ang salita ng Diyos, ang pinakamahalaga, sabi nga eh, maglalaho ang lahat dito sa mundo, yung bahay mo, yung kotse mo, yung nanay mo, pati ikaw, pati ako maglalaho, pero may isang salita ng Diyos, hindi maglalaho. Ito yung ating panglaban eh. Ito ba? Ang banal na espiritu. Ang kailangan natin. Ito ba? Napakahalaga sa ating buhay na tayo ay patuloy na nagpapakita ng maging magdirigma tayo ng Diyos. Kasi ang ibinigay po sa ating espiritu ay hindi espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng katapangan at pagpipigil sa sarili. Ayun. Pagpipigil sa sarili. Takot. Maganda pag-usapan yan. Diyan tayo kulang eh. Yung self-control. Yung bang minsan sa simpleng bagay lang, no? Pagka nakita mo yung junk food. Nakakalaway, no? Hindi ba? Nakakalaway. Ang sarap ka lang kumain ng junk food, no? Nakawala yung self-control natin. Simple pa lang yan, ha? Pero alam nyo, subukan nyo na sumunod sa mga bagay na maliliit muna. Pag sanay na kayo, palaki yan. Amen. Sabi nga eh, yung napagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay napagkakatiwalaan sa malaking bagay. Let us be a soldier of God. Isang mandirigma na kaya tumatapang kasi ang inspirasyon natin, ang sinusunod natin ay ang Diyos. Tayo mandirigma, meron tayong captain, di ba?
Ang mga mandirigma, meron yung pinakapinuno eh. Sa ating pananampalataya, ang pinuno natin ay yung Diyos. Na dapat natin sundin na kapag sinabi niya na, mag-iingat kayo dyan ha, dito kayo sa kaliwa, abangan niyo yung kaaway, o magsama-sama ang group A, group B, o ganito ha, pag yan, sumugod yung kalaban, kailangan kompleto kayo, dala niyo yung espada niyo, nakasuot kayo ng helmet. Amen. Tayo ay nabubuhay sa spiritual war. May digmaan sa atin araw-araw. May digmaan sa buhay natin oras-oras. Akala siguro natin ang digmaan ay yung kapag may yung ibang bansa ay sinakop yung ibang bansa o kaya dito sa bansa natin, kapwa Pilipino nag-aaway, civil war. Hindi. Yung mga yun, may katapusan yun. At ang mamamatay lang doon ay katawang lupa. Pero yung spiritual war na araw-araw natin hinaharap, yun ang gusto ng Diyos na maging mandirigma tayo. Kaya nga po doon sa gospel, di ba, sinabi na, wala pang tao na isinilang na mas dadakila pa kay Juan Bautista. Amen. Alam naman natin kung gaano kadakila si Juan Bautista. Siya yung naghanda ng daraanan ng Panginoon. Siya yung unang nangaral na magbalik loob na kayo sa Diyos sapagkat nalalapit na ang paghahari ng langit ng Panginoong Diyos. Diba? Pero nung sabi doon, higit pa. Merong hihigit pa kay Juan Bautista. At sino yun? Yun yung mga taong merong mababang kalooban. Amen. Hindi natin kinakailangan na maging first honor, hindi natin pwedeng kinakailangan na maging presidente ka ng isang malaking kumpanya, maging presidente ka ng isang bansa. Ang hinahanap ng Diyos ay isang mandirigma sa pananampalataya ay yung humility. Humility is my weapon. Yung kababaang loob natin. Ang mandirigma, bago sila isugod sa giyera, sila tinitrain muna. Binibigyan ng instruction. Ganon tayo. Sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, kailangan tayo ay train. Sabi nga makinig tayo sa Panginoon. Matuto tayo sa kanyang mga salita. Pero habang ginagawa natin yung training na yun, tayo ay may kababaang loob. Walang taong naglingkod ng tapat sa Diyos na hindi mababa ang kalooban. Bakit? Ang Panginoong Jesus, banal, walang bahid ng kasalanan. Pero pinaglingkuran tayo. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Naging matapang siyang mandirigma habang siya ay nasa katawang tao at nasa pagka-Diyos. Ginawa niya ng lahat yun. Kaya wag natin ikakatwiran sa Diyos na hindi ko kaya, sapagkat ang salitang hindi ko kaya ang gustong naririnig ng diablo. Amen. Hindi natin kayang sumunod sa Panginoon, pero kaya natin manglamang ng kapwa, kaya natin magsinungaling, kaya natin hindi magpatawad. Amen. Maging mandirigma tayo sa Diyos. Isang matapang na mandirigma na ang pinuno natin ay ang Panginoon. Ang sandata natin, ang kanyang salita. Sapagkat everyday may digmaan sa ating mga sarili. May digmaan tayo sa ating kapwa. May digmaan tayo sa ating komunidad. May digmaan tayo sa mga bagay na naririnig natin. Na kung hindi natin alam ang salita ng Panginoon, hindi natin napapansin, unti-unti na palang napapatay ang ating espiritu. Unti-unti na pala tayo natatalo. Unti-unti na pala tayo nasasakop. Amen. Kaya nga, sabi ng gospel doon sa huli, makinig na may pandinig. Alam niyo, kapag ako nagbabasa ng Bible at narinig, nababasa ko yung salitang makinig ang may pandinig. Yung feeling ko, pinagdidiinan ng Panginoon ang kanyang mensahe. Huwag tayong pakampante. Hindi porke maganda ang buhay natin, walang digmaan. May digmaang espiritual. Sinabi nga sa Biblia, na huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawang lupa. Matakot tayo sa mga pumapatay sa espiritu. Sapagkat ang kamatayang espiritual ay magdadala sa atin sa impyerno. Amen. Pero wala Mahal tayo ng Diyos Salamat, buhay tayo ngayon. Salamat at this moment, nakakarinig tayo ng salita. Mapalad tayo. Amen.
sa dinami-dami ng tao sa mundo, mapalad tayo. Meron tayong time na binibigay upang makarinig ng mabuting balita. Kasi gusto nating maging strong warrior of God. Amen? Kaya ito yung sinasabi na majority wins. Hindi totoo yan. Sa mundo lang yan. Yung kapag halimbawa, majority wins, lahat gumagawa na ng ng abortion, lahat gumagawa na ng yung divorce, okay na lahat sa mundo, yung ganito, same-sex marriage, okay na yan. Majority wins. No. That's why we have to hear the word of God every day. Kasi sa mundo ng Diyos, isa lang ang dapat pakinggan at manalo. Ang Panginoon. Amen. God is good. God is amazing. Amen. Simpleng isipin lang natin, gaano ba natin sinusunod ng Panginoon? Gaano ba natin siya kamahal? Masasabi ba natin mahal natin ng Diyos? Kundi ba na tayong time sa Kanya? Paano madidevelop ang love story natin? Paano madidevelop ang relationship natin kay God? Kung wala tayong communication sa Kanya, baka naman mas matagal ka pang mag-chat sa mga kapwa mo kaysa pagdasal sa Diyos. Amen. Ang hirap lang kasi sa ating tao, ang nagiging dahilan sa gabal ay ating mga pride. Sinasabi natin na, alam ko na yan, narinig ko na yan, may sarili akong gusto, wala akong tinatapakan na tao, etc., etc. Hindi po ganun. Malapit na po ang Pasko. Ito nga ipapasok na ang simbang gabi. Amen. Muling pag-alala na isang sanggol na ipinaglihi, dinala, isinilang at inalagaan ni Mama Mary. Isang sanggol na magpapakita sa atin na tayo ay dapat ding maging sanggol. Isilang muli sa Espiritu upang i-train tayo ng Diyos sa kanyang mga salita. Magpapaalala na walang bagay na hindi natin mapagtatagumpayan hanggat kasama natin ang Panginoon. Imposible na hindi natin maiwanan ang mga masasama nating ugali kung ang Diyos ay nasa sa atin. Kung tayo ay napupuspos ng banal na Espiritu. Alalahanin natin na ang Diablo ay isang talunan ng Diablo. Actually, we are the warrior of God. Mandirigma tayo ng Diyos. Pero yung kalaban natin, talo na. Saan ka naman nakakita? Tayo ay mandirigma ng Diyos at yung kalaban natin, talo na. Pero napatalo pa rin tayo. Diba? Bakit? Kasi tayo mismo, yung free will natin, ibinibigay natin sa Diablo. Tuwang-tuwa naman yung mandirigmang Diablo. The forces of evil. Natalo na ako namatay na at muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Talo na ako, sabi ni Lucifer. Pero, wahaha, mananalo pa rin siya. Bakit? Kasi yung ating kalayang pumili ng mabuti, binipili natin ang masama. Let us be a warrior of God. Kailangan natin yan. Kailangan nating mag-train sa kanyang mga salita. Kung nakakapag-aksaya tayo ng mga oras natin sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta, o kung may kwenta man, baka mamaya wala naman doon, hindi naman nabibigyan ng papuri ang Panginoon. Sayang naman, di ba? Tinitrain tayo ng salita ng Diyos pagkatapos tayo ayaw nating patrain. Amen. Kaya ang katanungan ng Diyos para for Thursday Gospel, suot na ba natin lahat ang mga dapat taglayin na isang mandirigma ng Diyos? Ang helmet ng kaligtasan, ang kalasag ng pananampalataya, amen, ang sinturon, lahat, may pinakasinabi ko kanina. Suot na ba natin yun? O baka naman tayo yung mandirigmang suot nga natin yung helmet, pero wala naman pala tayong sandata na espada o wala tayong kalasag. Kailangan kompleto yan, full gear. Parang sa ganun, lagi tayo. At tandaan natin, nakakalaban tayo sa kasamaan dahil ang kapangyarihan na meron tayo, yung lakas na meron tayo, ay nagmumula sa Diyos. Tayo pa magkaroon ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo.
Lord, maraming pong salamat. Paalala mo sa amin na kami hindi dapat maging talo ng mananampalataya. Hindi na kami dapat nagtatalo ng Diablo sapagkat ang tumatalo sa amin o nanlukso sa amin ay isang talunan ng Diablo. Bigyan mo kami ng espiritu, ng katapangan at pagpipigil sa sarili. Kami mandirigma every hour upang mga digmaang espiritual mapaglabanan namin sa tulong ng Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aking pamilya na patuloy mong binibless materially and spiritually. Ganun i-bless mo ang pamilya Abelia, pamilya Balosa, pamilya Felipe, pamilya Viray, at lahat na ng mga Facebook friends ko at lahat na ng pamilya na patuloy na maging ikaw ang pinuno namin, maging mandirigma kami na may kalakasang nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy na projects kay Engineer Tom Lorde. At ngayon din, happy birthday sa aking anak na si Emmanuel. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga na matagal kong hiningi sa iyo ang batang ito. Matagal mo siyang ibinigay, pero ibinigay mo naman, binuhos mo ang biyaya lahat. Isang mabait na bata at matalino. At wala akong masabi. Kapag nakikita ko siya, nakikita ko yung kabutihan mo sa akin. Kaya nga, Emmanuel, ang aking ipinangalan sa kanya. Upang laging ang Diyos ay nasa sa kanya. I-bless mo siya, Lord. Bigyan mo pa siya ng mahabang buhay. Bigyan mo siya hindi lang talino, kundi karunungan, Panginoon. Mahal na mahal ko itong bata nito. At alam kong mahal na mahal din niya. Salamat sa Panginoon. Isang kayamanan na ipinagkaloob mo sa akin na hindi ko makakalimutan hanggang sa kabilang buhay. I-bless mo din lahat ng aking mga anak. Lahat ng mga anak ko. Maraming salamat. Sobra. Isang anak lang doon ang hiningi ko sa iyo. Ginawa mong 3. Sobra ka, Lord. Talagang siksik digdig ka kung magbigay ng biyaya. At ganyan din, ipinapanalangin ko si Brother Windy Pusion at si Sister Leia Calma. Meron po silang COVID. Naway magkaroon sila ng kagalingan. Napakahirap po na magkaroon ng COVID na karamdaman. Kaya sana mag-ingat po tayo. Lord, ikaw nakakabatid kung bakit ito nangyari sa kanya. Pero in Jesus' name, kagalingan pisikal, lalong-lalo na ng spiritual sa lahat ng mga nagkaroon ng COVID at kahit anong karamdaman. Panalangin namin sa pangalan mo, Panginoon. Gayon din, Lord, of course, si Sister Angel Cunana, na pagkakaalam ko, ngayong araw na ito ay operahan siya. Nawa ang kanyang brain tumor ay tuluyan ng mawala at huwag nang bumalik kasi pangalawang pagkakataon na ito na bumalik ang kanyang brain tumor. Alam nyo, health is wealth. Kaya kung meron tayong magandang kalusugan, mayaman na tayo. Kahit hindi tayo mayaman sa mga material na bagay. Patuloy natin siyang isama sa ating panalangin na naway higit sa lahat, magkaroon siya ng kagalingan sa kanyang espiritu na kung ano man ang mangyari, ang Diyos ang nakakaalam. We can never question ang Diyos sapagkat limitado lamang ang ating pag-iisip. Lahat ng pangyayari may dahilan. At ang sabi sa Biblia, kapag ikaw ay nasa pagsubok, pagpasalamat mo ang lahat ng bagay sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Whether it's good or bad, be thankful. Kung magkaroon tayo ng pag-asa, ng tiwala sa Diyos sa kabila ng pagsubok, panalo na tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw, tawad mo kami sa nangyasan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami kayong tulad sa tukso, hadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So marami pong salamat. Muli ang Diyos ang nakasama natin sa oras na ito. At yun, muli, pakishare na lang itong Thursday Gospel sa inyong timeline para matupad natin ang Great Commission. Maging alagad tayo online. Punta ka po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. Mag-subscribe na rin po kayo kasi kailangan ko din ng subscribers para makapag-live din po ako sa YouTube para mas mapalaganap po natin ng mabuting balita.
So, kailangan po natin magtulungan na i-viral ang mabuting balita. Thanksgiving and prayer request, okay, private message na lang po ako. New creation, bagong nilalang. Kaya dapat tulungan, mag-viral, napakadali, di ba? Tulungan tayo. Ang salita ng Diyos dapat ang nila-like, kino-comment, at sinishare. Hindi yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Yun pa ang nag-viral, no? Kawawa naman ang Panginoon, no? Siyang salita niya dapat ang pinagmamalaki natin everyday. At the Word of God, daily gospel ay alas 8 ng gabi. Araw-araw po yan. Kat ako'y may hininga. Baka kahit nasa kama na ako ng kamatayan yan Facebook live pa rin ako. Nagbibigay po ni Lord ang December 11, 2020, Friday Gospel. Makakasama po natin si Brother Romualdo Protasio Sakaking, isang member ng CALAP, Catholic Lay Preachers of the Philippines. Yan, marami po tayong matututunan sa kanya para sa Friday Gospel. At maraming salamat sa Panginoon. Lagi natin siyang purihin. Salamat. Talagang hindi siya nagkukulang ng supply ng kanyang mga salita. Kaya sana po, lagi po tayong magmahal sa Diyos na buhay. At hindi nagkulang sa atin kahit kailan. Amen. So, Lord, thank you. At sana po makagawa maging kami. Yung pinaka-summary ng gospel is maging matapang tayo mandirigma ng Diyos. At yun ang ating unang sandata, overall, humility. Kapag narinig natin ang salita ng Diyos, sundin natin ng walang halong pagdududa. Tapat tayong maglingkod sa Panginoon. Sapagkat ng Diyos ay hindi nagkulang sa atin, kaya sa araw-araw maglingkod tayo kahit anong ginagawa natin, paglingkuran natin ng Panginoon. Amen po. Maraming pong salamat. At yun po, wag natin kakalimutan lagi na walang bagay na imposible sa Panginoon. Kaya wag nating isipin na, ay, hindi ko yan kaya, hindi ko yan magagawa. Hindi totoo po yan. Ang Diyos ay lagi nandiyan para bigyan tayo ng katapangan. Maraming pong salamat sa Diyos. Papuri.